A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli nandito naman tayo sa ating pagbabahagi at sa ating pagsasalo-salo. So inshallah sa ngayon ang ating pag-uusapan hinggil sa pandiwa o piil. Mula sa piil madi, kung paano natin gawing mudari, piil mudari, at kung paano natin gawin piil amar. So ito ang ating inshallah pag-uusapan ngayon. Okay. Dito nakita natin dito third person, panglalaki. Ghaib mujakkar, ito pambabae, muannas, at ito second person, ito third person sa babae, ito second person sa lalaki, mukatab. At sa babae naman ito, ito ang ating second person. At yung ating first person, yung mutakallim, ito naman, yung dalawa na ito. Inshallah. Okay. So paano ba natin gawin ang piil? Mula sa madi, gawin nating mudari at gawin nating amar. Ngayon, itong halimbawa natin, kung napansin ninyo, yung tatlong letra, pa, ain, lam. Lahat ng 14 na ito, walang iba kundi pa, ain, lam, pa, ain, lam. Anong tawag natin sa pa? Pa kalima. Anong tawag natin sa ain? Ain kalima. Anong tawag natin sa lam? Lam kalima. So itong tatlong letrang ito, nakita nyo, hanggang dito sa 14, yun pa rin ang letra, hindi nababago. Ibig sabihin, dagdag bawas lang tayo pag ginawa nating mudari. Tingnan nyo, sa mudari yun pa rin, pa ain lam hanggang dito sa katapusan sa 14. So ito ang kumpletong tasrif natin, o kumpletong sequence ng piil o ng verb. So ganun din sa amar natin, tingnan nyo. Nandun pa rin pa ain lam. Anim lang. So siguro ang tanong natin dito, bakit blanco? Sa third person na lalaki, sa third person na babae, bakit blanco? At dito sa first person blanco rin. Okay. Ang third person, kasi ang amar ay utos. Pandiwang pautos. Nag-uutos. So, pwede ba nating utusan ang third person? Ibig sabihin, yung tao wala dyan. Ibig sabihin ng ghaib, yung ating pinag-uusapan. Tayo nag-usap, ikaw ang mukatab, ang tawag sa iyo ay mukatab at ako ang mutakallim. Ibig sabihin ako ang nagsasalita. Tama? So yung third person, babae, lalaki man o babae man, hindi natin pwedeng utusan. Paano natin utusan yung tao wala dyan? Hindi pwede, di ba? Lalaki man siya, babae man siya, hindi natin pwedeng utusan. Sino ang pwede kong utusan?
yung kausap ko lang. Tama? So dito lang tayo sa mukatab. Ibig sabihin, sa kaharap ko, sa kausap ko, yun lang ang pwede kong utusan. Ngayon, ako, sarili ko, pwede ko bang utusan ang sarili ko? Ha? Nonsense, di ba? Paano ko utusan ang sarili ko? Hoy, magluto ka nga. Huwag kang kain ng kain. Hindi ka marunong magluto. Ganon? Meron bang ganon? Hindi ko pwedeng utusan ang sarili ko, di ba? Nonsense. Walang, parang, walang, anong tawag yan? Walang saysay. Di ba? So, ang pwede ko lang utusan, dahil ako ang nagsasalita, yung kausap ko lang. So, kaya, nasa mukatab lang ang pirun amar. Naintindihan? Okay, balik tayo rito. So, sabi natin kanina, itong tatlong letrang ito ang tinatawag natin pa kalima, ain kalima, lam kalima. Nababago-bago lang ang kanilang haraka. Pero ang letrang ito hindi nababago. At dagdag bawas lang tayo. Basta hindi babaguhin itong tatlo na ito. Ngayon, unahin natin dito sa Madi. Nakita nyo ang unang letra natin? Ang kanilang haraka ay nasa taas lahat, patha lahat. Ha? Ibig sabihin, itong kalima na ito ay mansub, ang tawag natin. Ha? Patha dahil patha ang kanyang haraka. So, paala. Ha? Paala. Ngayon, paano kung dalawa? Magdagdag lang tayo ng alif. Di ba? Maging paala. Kasi nagdagdag tayo ng alif. Okay, paano naman kung marami na? So, magdagdag naman tayo ng waw at saka alif. So, ano nang basa natin? Paalu. Tama? Ito, panglalaki, ha? Al-gayeb, mujakkar, ibig sabihin third person na panglalaki. So, pag ginawa nating plural, dadagdag lang tayo ng waw at saka alif. Sa dual, sa dalawahan, nagdagdag lang tayo ng alif. Di ba? Ano yung alif? Ito yung fa'il natin. Ano yung waw? Ito ang fa'il natin. Kasi, di ba sabi natin, ang verb ay salitang galaw. So, walang galaw na walang nagpapagalaw. So, yung nagpapagalaw, yun ang tinatawag natin fa'il. Tama? Okay. So, dito tayo sa babae. Ano naman idagdag natin sa tatlong letra na yan? So, dito sa babae, magdagdag lang tayo ng ta, open. Diba? So, ano nang basa natin? Magdagdag tayo ng ta, magiging paalat. Tama? Dito pala, ang fa'il natin dito sa paala, dito yung alif, dito yung waw, yung dito sa paala, nasaan ang fa'il natin? Ito yung tinatawag nating mustatir o kaya nakatago. Ibig sabihin, ano ba tawag dyan? Mustatir, nakatago siya. Pinagpalagay lamang na ang fa'il dito ay siya. Isang lalaki. Pero hindi natin nakikita. Pinagpalagay lang na siya ang fa'il natin dito. Ito, dalawahan dahil alif musanna, ibig sabihin ng alif na yan ay dalawahan ng pinag-usapan. At ang waw na ito, waw jama, ibig sabihin ang pinag-usapan natin ay marami na. Marami nang gumagawa. Ngayon, dito naman sa paalat, nagdagdag naman tayo ng ta, pero hindi pa rin nabago yung paalat. Okay. Nasaan ang fa'il natin dito sa paalat? So, ang fa'il natin dito sa paalat, katulad din dito, mustatir. Ibig sabihin, pinagpalagay lamang na ito ay siya, ngunit babae. Ibig sabihin, ang ta na ito, hindi siya fa'il. Kung hindi, siya ay palatandaan lamang ng babae.
Ha? Ta'tanis ang tawag dyan. Ha? Palatandaan lang siya na babae na ang pinag-usapan natin, isang babae. Third person. Ha? Ibig sabihin ng third person, yung gaib, ibig sabihin yung wala dyan. Ha? Yung pinag-uusapan natin, kumbaga sa chismis, yung pinagchismisan natin. Ha? Chismoso tayong dalawa. Ha? Yung pinagchismisan natin, wala dyan. Ha? Yun ang third person. Babae ang pinag-usapan natin. Ha? Ito palatandaan lang sa babae. Paalat. Malinaw. So, pagdating sa dalawahan, ano naman ang idadagdag natin? So, magdagdag lang tayo ng ta at saka alip. So, ano nang basa natin? Paalata. So, dito, nasaan ang pail natin sa paalata? Kasi lahat ng PL may pail. Nasaan ang pail natin dito? Yung alip. Katulad din dito, di ba? Alip. Ibig sabihin ng alip na yan, anong alip yan? Alip musanna. Ibig sabihin, dalawahan. Ha? Dalawang babae na ibig sabihin ng pinag-usapan natin. Tama? Dahil yan na ang pail natin. Dito nakatago, dito lumabas na siya yung alip. Tama? Okay. Kung marami naman babae ang pinag-usapan natin, ano naman idagdag natin? So magdagdag lang tayo ng noon. Ha? Noon ang idagdag natin. Ha? So ano na ang basa natin dyan? At ang noon na ito ay laging patha. Nakita nyo? So ano nang basa natin ngayon? Paal na. Ngayon, nasaan na ang pail natin? Dito sa maramihan na babae. So ang pail natin, ito na yung noon. Dito sa lalaki, yung wow. Tama? Dito sa babae, yung noon. Anong tawag natin dito sa noon na ito? Nunun niswa. Ibig sabihin, noon ng mga babae. Ha? So ito na ang pail natin. Ito na yung nagpapagalaw sa kalima na PL na yan. Ha? Yung na, ibig sabihin maraming babae na ang ating pinag-uusapan. Tama? So naintindihan, ito third person. Ha? Gaib, ibig sabihin wala dyan. Ha? Lalaki man o babae. Ha? Yung pinag-uusapan natin. Okay, dito naman tayo sa second person, yung mukatab. Ibig sabihin ng mukatab, yung kaharap ko, yung kausap ko na muzakkar. Ibig sabihin, yung lalaki na kausap ko. Lalaki ka ba? O tayong nag-usap, ha? Yun ang tinatawag natin mukatab. Ibig sabihin, ito ang tinatawag natin second person. Yung third person at ito yung second person. So, sa second person, ano naman ang dadagdag natin? Sa tatlong kalima na yan. Ha? Now, ito ang gusto kong pansinin ninyo. Ha? Mula sa number 6. Ha? Mula sa number 6. Ito number 5, ito number 6. Mula sa number 6, ang lam kalima natin, lam kalima, nakita nyo, lam. Yung lam kalima na yan, tingnan ninyo, sukun yan lahat. Sukun lahat. Yan ang tandaan natin. Ha? Mula dito sa yung maramihan na babae, lahat ng lam kalima ay sukun. Napansin? Okay. So, dito sa second person, ano naman idagdag natin? So, dito magdagdag lang tayo ng ta. Ta ang dagdag natin. Ha? Tulad din doon. Ang pinagkaiba lang, yung haraka. Dito nakita niyo sukun. Dito ang haraka natin dito patha. Ibig sabihin paalta. Kaya kung hindi tayo maglalagay ng haraka, paano natin ma-identified na ta na ito ay sukun at ito ay patha, di ba? O parehas lang ang letra. Di ba? Kaya ito ang pinag-aaralan natin kung paano maglagay ng haraka, ng sign. Okay. So nasaan ang pail natin? Ang basa natin dito, paalta.
Dito, paal na. Kasi lam natin, puro sukun na yan. Paal, paal, paal na lang. Ha? So, paal, paalta. Nasaan ang pail natin? Dito, ang pail natin yung ta. Dito kanina, hindi. Dito ta. Itong ta na ito ang pail natin para sa mukatab, sa kausap na lalaki. Naintindihan? Ito ang pail natin. Ha? Yung ta na yan. Okay, paano naman kung dalawahan na lalaki ang kausap? So, magdagdag lang tayo ng ta, ha? At saka mim alif. Paal, tuma. Tama? So, yan lang ang idagdag natin. Paalta, paaltuma, pag dalawang lalaki na, ha? Paaltum, pag marami na. Ha? Pag marami, paaltum. Paaltum, ha? So, nagdagdag lang tayo. Mula sa tatlong letra na yan. Paalta, paaltuma, paaltum. Ibig sabihin, yung kausap kong lalaki. Ha? Isahan, ta, dalawa sila, tuma, marami silang kausap kong lalaki, tum, paaltum. Napansin? Okay. Pag sa babae naman, ano naman ang ating gagawin sa babae? Okay. Sa babae, ito ang babae natin, ha? Mukatab, ha? Muannas, ibig sabihin babae, ha? So, dito sa babae, ano naman ang idagdag natin? Dito, magdagdag tayo ng ya. Ha? Ya at saka nun. Sandali. Okay. Dito sa babae natin, second person, ha? Second person na babae. Anong idagdag natin? Ta pa rin, ha? Ta. Ta ang idagdag natin. Pero ang haraka ng ta na yan ay kasra. Dito, ang ta dinagdag natin patha. Dito, ang ta ay sukun. So, paano natin naintindihan na ang ta na yan ay babae o lalaki o yun ay palatandaan lang? Paano? Dahil sa kanilang haraka. Tama? Kapag sukun, ibig sabihin, hindi siya pail. Nakita nyo? Kapag patha, ibig sabihin, pail siya sa lalaki. Kapag kasra, ibig sabihin, pail siya sa babae. So, ano nang basa natin ngayon? Paalti. Ibig sabihin, babae na ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy ko, babae na yung kausap ko, isang babae. Ha? Paalti. Okay, paano ang pagdalawa? So, ganun din. Ha? Paaltuma. Paaltuma. Katulad din dito. Nakita nyo? Paaltuma. Ganun din sa babae. Paaltuma. Okay? Paalti, paaltuma. So, paano naman pag marami? Paal. Magdagdag na naman tayo ng ta at saka nun. Ha? Paal tunna. Anong basa natin? Paal tunna. Kasi nagdagdag tayo ng ta at saka nun. Tama? So ito para sa kausap kong maraming babae. Paal tunna. Kung lalaki, paaltum. Pansin? Kausap kong maraming lalaki, paaltum. Kapag kausap kong maraming babae, paaltun na. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa mutakallim. Okay. Ano naman idagdag natin? Ganun din, magdagdag lang tayo ng ta. Ha? Ta, ngunit ang kanyang haraka naman ay dhamma. So, napansin ninyo, itong ta na ito,
Saan na ba? Itong ta, pag sa mutakalim, ibig sabihin sa aking sarili, ay Dhamma. Pag sa kausap kong babae, kasra. Pag kausap kong lalaki, patha. So tingnan niyo, apat ang ta na parihas. Di ba? Ta, nagkaiba lang sa haraka. So kung hindi natin pag-aaralan ang paglagay ng haraka, paano natin ma-identify kung anong klaseng ta ba yan? Ta ba yan tungkol sa akin? Ta ba yan sa kausap kong babae, kausap kong lalaki, o palatandaan lang na ta? Inshallah? Okay. Sa number 14 natin, sa huli natin, ito'y mutakallim pa rin. Ano naman idagdag natin? Magdagdag lang tayo ng nun at saka alif. So anong basa natin dyan? Paal na. Ibig sabihin, kapag paal to, ang tinutukoy ko, ako lang, mag-isa. Pero pag paal na, ibig sabihin, dalawa na kami o higit na. Naintindihan? Pagpaal na, mula sa dalawa, kasi wala na tayong dual. Sa first person, wala na tayong dual sa mutakallim. Singular and then plural kagad. Ibig sabihin, isahan, maramihan. Hindi katulad sa third person, second person, mayroon tayong isahan, dalawahan, at maramihan. Tama? So, mayroon tayong singular, dual, at plural. Dito sa first person, dalawa lang. Wala tayong dual. Kung ang mayroon lang sa atin ay singular at plural. So, ito ang plural ng mutakallim. Ibig sabihin yung nagsasalita. Kami ang nagsasalita. O pag ako lang. Yeah? So, malinaw. So, yan ang ating fi'il madi. Ngayon, paano natin gagawing mudari? Mula sa fi'il madi, paano natin gawing mudari? Okay, sa mudari, nais ko munang ipaalala sa inyo, mayroon tayong 4 na letra. Kung bubuuhin natin yung 4 na letra yon, mababasa natin siya ng anayito. Hamzatul kata, nun, ya, at saka ta. Ano ito? Ito ang alamat ng mudari. Ibig sabihin, mga palatandaan ng mudari. Palatandaan lang. Hindi sila mga fa'il. Palatandaan lang sila. So, saan natin ilalagay ang 4 na ito? Dito sa simula ng kalimang paala. So, paano? Okay. Sa mujakkar natin, yung gayib, third person natin, anong gagawin natin? Lalagyan lang natin ng ya. Ang gagamitin natin para sa lalaki ay ya. So magiging yap alu. Ang haraka ng lam kalima natin ay dhamma. Ito ang pa kalima natin, ain kalima natin, at ito yung lam kalima natin. So, nagdagdag lang tayo sa simula ng ya. Kasi sa lalaki, ang ginagamit ay itong ya. Para ma-identify natin na lalaki ang pinag-uusapan. Dahil sa ya na yan. Nasaan ang fa'il natin? Ang fa'il natin katulad din dito kanina sa kwan ay mustatir, nakatago, pinagpalagay lamang na siya, lalaki. Hindi natin alam kung sino siya, si Muhammad, si Ismail, o sino man. Basta lalaki, siya lang. Yun, pagpalagay lang. Hindi tayo sigurado. Pero hindi babae. Sigurado tayong lalaki, pero hindi natin alam kung anong pangalan. Basta siya. Yun ang ibig sabihin ng mustatir. Ibig sabihin nakatago o kaya pinagpalagay lamang na siya ay isang lalaki. Okay. Ngayon, paano naman pagdalawahan? So, lalaki, ya din ang ilagay natin, di ba? Yap, la, tapos magdagdag tayo dito sa dulo ng alif at saka nun. So, anong basa natin?
Yaf'alani. Tama? Ito ang palatandaan ng mudari, ha? Ang lalaki ay yung ya. Yung ya ang ginamit natin. Okay. Paano naman kung sa maramihan? So, una, magdagdag muna tayo dito ng ya. Ha? Magiging yap, gawin nating damma, itong lam kalima natin, at magdagdag tayo ng wow, at saka nun. Yap, aluna. Ha? Nakita nyo? Dito kanina, nagdagdag tayo ng wow at saka alif. Dito, nagdagdag tayo ng wow at saka nun. Malinaw? Okay, sa babae naman. Sa babae natin, paano naman natin gagawin? Okay? Okay, sa babae, third person, yung gaib, yung pinagchichismisan natin. Ang dinadagdag natin ay yung ta. Sa simula, ta. So, lagyan natin ng ta dito. Ta. Lagyan natin ng haraka sa napatha. Tap. Ano nang basa natin? Tap alu. Tama? Tap alu. Ito, babae ng pinag-usapan natin. Kung yap alu, lalaki ang pinag-usapan natin. Naintindihan? Dito, tap alu, babae ang ating pinag-usapan. Nasaan ang pail? Ang pail ay mustatil. Katulad din dito nakatago. Dito, ang nakatago ay babae. Mari si Maria, mari si Aisa. Di ba? Dito nakatago pero babae. Ha? Tap alu. Dito, yap, alu. Malinaw. Paano kung dalawahan? Ha? Nasa third person pa rin tayo, ha, babae. So, ganun din. Ha? Maglagay tayo muli ng ta. Ng ta. Ha? Ta. Tap, anong idadagdag natin? Alif at saka nun. Katulad din dito sa lalaki. Magdagdag tayo ng alif at saka nun. Tama? Halos parehas lang sila, di ba? Dito, yap alani. Dito, tap alani. Sa babae. Okay? Nagdagdag tayo ng alif at saka nun. At nagdagdag tayo sa simula ng ta. Kasi palatandaan ng babae. Okay. Ngayon, paano naman pag maramihan na babae? So, sa maramihan babae, ang idadagdag natin sa simula ay ya. Magiging yap, asan na? Magdagdag tayo ng ya sa babae, ha? At sa dulo, magdagdag tayo ng nun. Yan. Anong tawag natin sa nun? Nunun niswa. Ibig sabihin, dito, nasaan ang ating, katulad dito kanina, nagdagdag lang tayo ng nun. Natandaan nyo? Paal na. Ha? Dito, yap, al na. Tinagdag lang natin yung nun na yan. Now, dito, sa tap alani, nasaan ang pail natin? Yung alif, katulad din dito, yung alif ang pail natin. So ano yung nun na yan? Ang nun na yan ay palatandaan lang na itong kalima na ito ay marfu. Ibig sabihin, mga damma sila. Palatandaan ng damma yan. Yung nun, palatandaan ng damma. Kung alisin mo yan, kailangan ilagay mo yung damma. So, palatandaan lang sila ng damma. Ngayon, dito sa maramihan na babae, nagdagdag lang tayo ng nun. Tama? So, naging yap al na. Now, dito, nasaan ang pair natin? Ito na yung nun. Yung nun na yan ang pair natin. Ha?
So, yung ibang nun, hindi fa'il. Tandaan, hindi sila fa'il. Ito lang ang fa'il natin dito, ha? Yung nun na ito, af'al na. Okay, sa mukatab natin, ha? Sa mudari. So, sa mudari natin, ha?